I-confirm lang po kung kayo po yung ibinaba doon sa Baguio daw. Kayo po yung last na pasahero. Yes. Opo. Ano pong nangyari, sir? I don't know. Basta hinatid lang ako sa Baguio. Din pag uwi niya, yun na. May dumaan pa daw sa gas up pa siya doon sa may somewhere in Pangasinan. Then, Binalunan ba yun? Binalunan, sir. Tapos, So, yun mga pre, ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon mga pre, no? Itong si Senator Bato de la Rosa ay nagsalita na po, no, na confirm. Siya po yung sumakay ng helicopter na yun na bumagsak po, no, sa Nueva Ecija. Pero bago po siya, no, nakababa po muna siya, no? And then nung pauwi na po siguro yung kanyang sinakyan, doon po bumagsak. Diba? So, ayan po, no, ang ating bibigyan ng reaction ngayon. Marami din nagsasabi, mga pre, nababasa ko eh. Kasi ito ay aking binigyan ng reaction kahapon. Maraming nagsasabi na baka naman daw, no? Baka ang Pangulong Bongbong Marcos ay masisi naman dito. Pero sa nakikita ko, wala pa namang mga vlogger, no? Wala pa naman. Siguro takot sila magbigay muna ng paninisi sa Pangulo kasi bukas na yung hearing sa Tricom. Baka ayaw muna nilang mag-fake news ngayon kasi baka lalo silang madiin bukas. Wala pa naman po ako nakikita sa ngayon, no? And then sa komento, sa mga comments, wala rin naman po, pero karamihan po, no, sa mga komento, marami po talagang galit kay Bato de la Rosa na sinasabi doon na bakit hindi pa daw nasama sa pagbagsak ng helicopter, bakit hindi pa daw nasama, 'di ba? Yung iba gigil na gigil, bakit nandyan pa yan, buhay pa yan, yun yung mga yung mga sinasabi nila. Anyway, hindi ko naman kayang kontrolin yung inyong emosyon, no? Pero ang sa akin lang po, wag po tayong gagaya doon sa mga katulad ni Dado. Wag po tayong gagaya doon, no? Kasi yung katulad ni Dado, patapon na po yung mga ganyang klaseng utak. Diba? Wag po nating ipagdasal, masama po yan. Wag nating ipagdasal na masama or bakit buhay pa si Bato. Bakit di pa yan nasama doon? Wag pong ganoon, no? Kasi mas masaya, no? Na makita po natin si Bato na talagang mananagot siya sa batas. 'Di ba? Darating naman yung panahon. Kung ano yung tinanim mo noon, aanihin mo 'yan pagdating ng panahon. 'Di ba? May ICC tayo 'di ba? Malay mo, 'di ba? Pero yung sasabihin po natin na masama siya doon sa pagbagsak ng helicopter, wag pong ganoon. Masama po 'yan. So, anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong meron po tayong Facebook page, yan, Ballpoint Man 2.0. So, hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page, TikTok, yan po yung ating pangalan ng ating Facebook page. And syempre, sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe, at ring the notification bell para naman po updated kayo sa mga uploads natin. Okay, so ito na nga, no? Pakinggan po natin yung sasabihin po ni Bato de la Rosa dito sa interview na ito. Nagsalita na po siya patungkol sa sinakyan niyang helicopter na bumagsak. Confirm lang po kung kayo po yung ibinaba doon sa Baguio daw. Kayo po yung last na pasahero. yes. Opo. Ano pong nangyari, sir? I don't know. Basta hinatid lang ako sa Baguio. Din pag uwi niya, yun na. May dumaan pa daw sa gas up pa siya doon sa may somewhere in Pangasinan. Then, Binalunan ba yun? Binalunan, sir. Tapos paglipad doon na sa bumagsak sa At teka, bago po natin ito matuloy-tuloy, ayon po sa balita, yung helicopter daw po na yun ay pagmamay-ari, no, ni Willie Revillame. Diba? Sana all, mapapasana all ka na lang talaga kasi close pala itong si Bato at Willie Revillame. Grabe, no? Pa-helicopter lang. Pero mga pre, no, di ba may maintenance yan? Dapat chine-check yan ng mga
kumbaga, araw-araw, dapat araw-araw chine-check yan eh. Pero bakit ganun? No, na hindi man lang nila napansin na may something na pala doon sa helicopter na yun. Kawawa po tuloy yung babaeng piloto na 25 years old daw. Oo, pero experience daw naman yung tao na yun, no? Pero ang nakakapagtaka, bakit bumagsak? May problema ba sa mismong helicopter? Diba? Kasi kung experience po yung yung babae na bumagsak, no? Kasama yung helicopter. Di ba? Malalaman niya kung may problema yung kanyang minamaniho. Parang nagmamaniho kayo ng motor, halimbawa lang, medyo hindi maganda yung tunog ng motor nyo. O di ba malalaman niyo yun kung talaga bang kondisyon yung inyong sasakyan, di ba? Oo, ganun po 'yon. Pero ewan ko lang sa inyo, no? Kayo ba ay naniniwala na talagang may experience yung babae na 'yon na nagpalipad ng helicopter? Di ba? O tuloy po natin. Eto si Willie Rebillame, no? Syempre, pagmamay-ari niya yung helicopter, natural lang na kung may pananagutan, siya talaga yung mananagot. Di ba? Oo, kasi siya may-ari. Halimbawa lang, example natin sa meron kayong motor, pinahiram nyo doon sa, driver nyo yung nagmaniho, tapos nakabangga yung driver nyo. Di ba? Patay yung driver nyo. Or di kaya pag hindi naman namatay, or pagpalagay natin, patay yung driver. Diba? Nakabangga. O, pananagutan po yan ang may-ari ng motor. Diba? So, yun po yun. Tuloy natin. May gimba. May siya. So may problema na ba kayong napansin doon sa engine, sir? Kasi parang nahirapan daw i-start bago kayo umalis. I don't know. Kasi pinick up nila ako doon sa... Siyempre, si Bato, sasakay lang naman yan eh. Wala naman siyang experience pagdating dyan. Pero sinyalis na yun eh, na nahirapang i-start yung helicopter, dapat hindi na pinalipad yun. Inayos na lang sana. Diba? Pinilit pa eh. Kasi kung experience ka, may experience ka pagdating sa pagpapalipad ng helicopter, kung napansin mong nahihirapan na pala itong mag-start, dapat di mo na tinuloy. Diba? Kasi syempre, helicopter yan eh. Pag namatayan ng makina yan, babagsak talaga yan. Diba? Yun po yun eh. Sabi naman ni Bato, may experience daw talaga. Pero, ito na lang, basic, isipin natin. Kung may experience yung babae, no, napansin niya na hindi agad nag-start yung makina or yung helicopter, dapat, diba, stop na. Hindi na pinush. Diba? Imus, Cavite, hindi pa nagpatay na makina doon. Umaandar man yung makina. At saka very smooth man yung flight namin going towards Baguio. Napaka-smooth at masaya kami doon sa flight. Wala akong naramdaman na anything na unusual. Okay din panahon, sir? Very good ang weather. Wala akong nakitang bad weather. Ano pong ginawa niyo sa Baguio, sir? Meron akong engagement doon. Ilan po kayo sa kayo nangyari sa Baguio? 3. Sino yung dalawa, sir? Aking security. Pabalik, sir, pabalik. Mag-isa na lang. Mag-isa na lang siya pagbalik. Ito ba yung first time nila ginamit yung sila yung sa inyo? Noong sumasakay na ako dyan ng mga yung panahon ng kapit period noon, sumasakay na ako ng mga helicopter nila. Paano niyo po nalaman sino naging sponsor? Kung nangyari kay Graham? May mga text lang na dumating sa Helicopter nila. Pero ayon po sa balita, kay ano po yun, Willie Rebillame. akin na hindi na daw makontak yung chopper. Nasa Baguio ka ba na? Nandun na sa Pangasinan. Bumaba, from Baguio kasi bumaba ako ng sa Binmali, Pangasinan, dahil araw ng Binmali, inimbitahan ako doon sa kanilang coronation ng binibining Binmali. So Baguio, sir, land trip ka na? Baguio, pababa ng Land trip na. Pero first time, sir, na siya nag-pilot sa'yo. First time niya.
Hindi ko mariwi. Ano na yan ba to? Sinyalis na yan na magbago ka na. Diba? Buti nga nagkaroon ka pa ng pangalawang buhay. No? Oo, wag mo nang kampihan yung mga taong sinungaling, protector ng pinagbabawal na gamot. Diba? Dapat kung ano yung katotohanan, ilabas mo na. Binigyan ka ng pangalawang buhay para baguhin yung sarili mo eh. Maliwanag na yan eh. Diba? Remember in the past ha, pero magaling na pilot yun. Very skilled, very good. Oh, yun na nga po eh. Kung magaling, pagpalagay natin may alam siya. Pero kung magaling kang pilot, pasensya na po dun sa babae, at ano po, condolence, kung magaling kang pilot, tapos kung may napapansin ka ng medyo mali sa makina na hindi na umaandar, diba? Dapat, hindi na dapat talaga yun, itinuloy, no? Kasi na yan sinyalis na po yun na talagang may problema yung helicopter. Kasi very competent. Blessing in disguise pala na nag-judge kayo dun sa Miss Binmalay. Kasi kung nagpahintay pa ako na matapos yung engagement ko sa Baguio para bumaba, sumakay ulit pagpatid sa Binmalay, hindi ko na ayaw ko i-sacrifice yung oras dahil nga magsara agad yung di ba, yung clouds diyan sa Baguio. Kaya sabi ko, i-drop na lang ako doon din at pag-drop uwi na kagad siya. Sir, Pero originally, hindi talaga kayo sasabay pabalik ng Manila. Talagang drop off lang kayo ng Baguio. Ayun lang ba ang pakiusap ko, drop off lang ako. Pabalik Drop off lang, hindi na kasi magpabinmali ako, gabi yung engagement ko sa Binmali. So, hindi ba pwede maglipad ng gabi? sir, yung pilot, personal niyo ba kilala? Ni-request niyo ba na siya ang magpiloto? Hindi naman. Siya lang talaga yung parang na-assign. Nag-volunteer siya na maglipad sa akin. Oo. Pero personal kayo magkakilala? Yes, beforehand, kilala ka na nag-meet kami. At saka yung father niya, very close friend ko at very close friend ng dating Pangulong Duterte. May any message po kayo, sir, dun sa family? Para ayaw ko, maiyak ako. It really breaks my heart kasi imagine ko kagabi nandun ako sa wake. Yakap-yakap ko yung father at saka mother nung piloto. 25 years old, very young. Grabe, no? How would... Anak, syempre, masakit yun sa isang tatay, na masakit talaga na mawalan ng anak, no? Lalo na't ganun pa yung sinapit ng kanyang anak na bumagsak talaga. At saka matagal daw po na rescue yun kasi yung seatbelt po, naka-seatbelt po yung babae and then bumagsak po siya sa tubig. So medyo malalim. So yung rescuer po nahirapan pong kuhanin po yung babae. I feel kapag yung anak ko rin na piloto na babae rin ay ganun mangyari sa anak ko. Hindi ko ma-imagine. Napakahirap. Mahirap tanggapin. Yeah. Pero sana sa mga DDS dyan, itong issue na itong nangyari na to, no? Dito sa piloto at sa sinakyan na helicopter ni Bato de la Rosa, ay wag nyo pong isisingit yung Pangulong Bongbong Marcos. Wag kayong maninisi. Diba? Baka mamaya pagbintangan nyo na naman yung Pangulo. Yan yung iwasan nyo, ha? Iwasan pong maging tanga araw-araw. Okay lang naman tatanga-tanga paano lang, pero yung araw-araw ka na tanga, mahirap yun, di ba? Gabi, nandun ako gabi. In fact, nandun din si Pangulong Duterte bumisita rin sa wake. So, ang hirap tanggapin. Heartbroken ako ngayon dahil kita ko yung bata na very bright pa yung future, 25 years old. Nakakasama talaga. Pasensya na pasensya na sa tanong. 25 years old pero experienced Very na siya. experienced. Matagal nang Very experienced. According to So yun, mukhang nanlambot si Bato dito. Syempre, may anak din yata si Bato na piloto.
Diba? Medyo nalalambot siya. So, bato, ano na yun? Kumbaga, pinapakita na siya sa'yo ng Diyos na, magbago ka na. Diba? Magbago ka na kasi, abang may buhay yung tao, may posible ka pang magbago Diba? Huwag mong kakampihan yung mga kulto, diba? Yung mga mamamatay tao. Mahirap man, pero kung talagang katotohanan, yung gusto mo, ilaglag mo yung mga taong, masasama. Diba? So, yun lang po yung ating video. Pero bago ko po tapusin yung video na to, meron pong lumapit sa atin na humihingi po ng tulong, no? Papakita ko po sa inyo yung video. Isa po siyang security guard. Nagtatrabaho po araw-araw, masipag po ito. Kaya nga lang, meron po siyang sakit, no? Sa kanyang paa. At ito po yung kanyang video. Papakita ko po sa inyo. Kung nais nyo po siyang tulungan, direct nyo po siya i-message dito sa kanyang Facebook. Yan ha, para kung gusto nyo pong tulungan. Kasi, nagtatrabaho po ito para sa kanyang pamilya, para mabuhay yung kanyang pamilya. Habang nagsasuffer siya sa sakit sa kanyang paa. Panoorin po natin ito. Anyway, kung gusto nyo po siyang tulungan, ayan po yung kanyang Facebook. Ipipin ko po yung kanyang Facebook dito sa aking YouTube. Okay? Para i-click nyo lang yung link ng kanyang Facebook, madadirect kayo sa kanya. Okay? Siya na po yung i-message nyo, wag po ako. Okay? Kasi, yung gustong tumulong sa kanya ha, kung gusto nyo tulungan, kausapin nyo po. Si J. Octa Silayan. Okay, play po natin ito. Yan po yung paan niya. Medyo, hindi, matagal na daw po yan. 1 taon na yan pag nagjo-duty daw po siya, bilang isang security guard, binabalot niya yan. Para hindi dumikit dun sa kanyang uniform, or sa kanyang pantalon. Yan po yun. At eto pa, may ano siya dito, meron siyang panawagan. Panoorin natin. Ito. Napakasakali. Umaga po sa inyo lahat. Ako po yung humihingi ng tulong sa inyo. Sa mga may taos puso po. Napakasakali lang po kasi pwedeng magbigay sa akin ng tulong. Sana po matulungan niyo ako. Yun lang po. Sana po. God bless po sa inyo lahat. Ito pa yung isang video niya. Ito. Yan. Yan po yung paa niya. Pinalit ko ng idol. Ganyan po yung ginagawa niya. Pag naka-duty siya, binabalot niya. Para hindi dumikit. Hindi masakit. Masakit pagka malamig. Kaya nakapalot ng endan po yan. So ayun, sa nais pong tumulong sa kanya, okay, hindi niyo na po ako kailangang i-message. Mag-direct lang po kayo sa kanya. Ito po yung kanyang account, yan. Facebook. Di bale, huwag kayong mag-alala. Ipipin ko naman yung link ng kanyang Facebook. Yan po J. Octa Silayan, message nyo lang po siya. Kung bahala kayo kung anong gusto nyong itulong sa kanya, nasa sa inyo na po yan. Okay? Ako gusto ko lang i-feature siya dito sa aking YouTube channel. Malay nyo, may mga tumulong sa kanya, 'di ba? At masipag po siyang tao kasi isa po siyang security guard na patuloy pong nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Ngunit, habang nagtatrabaho po siya, meron po siyang kirot na nararamdaman sa kanyang paa. Kasi taon na daw po ito, hindi po gumaling. Hindi po gumagaling. No? Sana po, matulungan po ninyo. No? Ganun lang naman po yan. Kung sino yung nakakaluwag-luwag dyan sa inyo, message nyo lang po ito. J. Octa Silayan. So maraming salamat po sa mga tutulong po sa isa nating kaibigan, no? Na hindi naman po yan DDS, pero ano din po yan. Kumbaga, isa pong loyalista. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat mga pre. At syempre, no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong meron po tayong
Facebook page. Yan. Sa hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page, TikTok, huwag kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. And syempre mga pre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat mga pre, no? Kita-kits po tayo sa susunod na video.